Isa sa mga hinihintay na buwan ni Jewel ay ang bakasyon dahil nakakauwi siya sa probinsya ng kanyang lolo at lola. Taon-taon na kasi niya itong ginagawa, pero noong nakaraang taon ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa probinsya dahil nag-OJT pa siya ng mga panahong iyon. Kaya naman, heto at excited na excited siyang makaapak muli sa probinsya. Bukod doon, kasama pa niya ang matalik niyang kaibigan na si Amira na unang beses palang makakapunta. Kasalukuyan nag-iimpake ng mga gamit niya si Jewel nang tumawag ang kaibigan. Sinagot naman niya ito at hinaya ang naka-loudspeaker para maipagpatuloy niya pa rin ang ginagawa. "Ams, I'm busy packing my things here," wika niya. "Gosh, bestie, hindi ka pa rin tapos until now? Akala ko ba kahapon ka pa tapos? Hindi ba nag-iimpake ka rin kahapon?" "Excuse me?" "Di bumibili lang ako ng mga damit at gamit na dadalhin ko. Ngayon pa lang ako mag-iimpake. Bakit ba? Why did you call?" Wala lang naman. Gusto ko lang itanong kung pwede ko bang isama ang boyfriend ko there?" "What? No! Ikaw lang ang isasama ko. I mean, looks great too, pero you know, bakasyon yan, Ams. Ayoko maging turbil lagi, no? Pero if you wanna spend the whole month with Luke, it's okay." "Oh, no. Gusto ko din talaga makapunta sa probinsya ng abuela at abuelo mo, bestie. Forget about Luke. So, ano? Malapit ka na bang matapos?" "Malapit na sana, kaso tumawag ka. Anyway, ikaw, nakapag-ready ka na ba? Mamayang gabi nang alis natin." "Yap, ready na ako. Magkita na lang tayo sa airport mamaya. I'll hang up na." Wait, how Hindi na nga natuloy pa ni Jewel ang sasabihin nang patayin na ni Amira ang ninya. Ipinagpatuloy niya na lamang ang ginagawa at nang matapos ay tsaka niya na ibinagsak ang katawan sa kama. Ilang sandali pa, narinig naman niya ang katok mula sa labas ng pinto, kaya doon na siya bumangon para pagbuksan iyon. "Dad!" wika niya nang makita ang daddy niya ang naroon. Dala-dala ang isang tray na may lamang juice at cookies. "Still busy?" "Hindi na po, Dad. Kanina pa po ako tapos. Nagpapahinga lang ako saglit para makapag-prepare na rin ako for tonight." "What's that Bakit ikaw pa nagdala niyan dito? Nasaan na mga mates?" "Ako na ang nagdala dahil kakausapin din naman kita." "Me? Why, Dad?" Pumasok naman ang kanyang ama sa silid at nilagay doon ang dala niya bago niyakap si Jewel. You're hugging me na, Dad? Namimiss mo na naman ako kahit nandito pa ako." Taon-taon, o maski mawala lang si Jewel ng ilang linggo sa bahay nila, ay nagiging emosyonal na ang kanyang ama. Marahil ay nasaning na rin ito na sila lang dalawa ang magkasangga sa isa't isa. "Time really flies so fast, sweetie. Noon, masyado ka pang dependent sa akin. Puro ka dad. Pero ngayon, wala na. You have your own life outside my arms, anak. Malaki ka na. And soon, ikakasal na. Shh." Pagputol ni Jewel sa sasabihin ng ama. "Why?" "Dad, I don't even have a boyfriend. Paano ako ikakasal?" "Soonest. Hindi naman pwedeng wala, no? You have to build your own family, sweetheart. Pamilyang di ko na ibigay sa'yo. Noon pa man hanggang ngayon." "Daddy, you're all I want. I love you. At di mo pinalamdol sa akin na wala akong mother. Sapat ka na, okay?" Pero di pa rin excuse yan para di ka mag-asawa. Siyempre gusto ko naman na bago ako kunin ang nasa itaas. May asawa ka na. May anak. Living your best life with your own family. Alam ni Jewel kung ano ang punto ng ama, pero hindi niya gustong napag-uusapan ang mga ganitong klaseng bagay ngayon. "Dad, 1 buwan lang po ako magbabakasyon kina lolo at lola. Pero sa speech mo ngayon, para talaga may boyfriend na ako. Engaged at may mga plans na for wedding. Matagal pa yun, Dad, kaya wag na muna nating isipin yun, okay? Now, halika. I will play my favorite song, tas sayo tayo." Natatawa na lamang din na tumango ang ama.
Napayakap na lamang din si Jewel sa ama dahil iniisip pa lang niya ngayon na mag-aasawa siya at malalayo dito ay parang hindi na niya kaya. Nang matapos ang medyo emosyonal na pag-uusap na iyon ay nag-ayos na si Jewel at naghanda para umalis. Gabi ang flight nila kaya alas 6 pa lang ay nagpaalam na si Jewel sa ama tsaka pumuntang airport. Pagdating ay wala pa doon ang kaibigang si Amira kaya naghintay na muna ang dalaga ng ilang minuto. Ilang sandali pa, dumating na nga ito at ang nobyo nitong si Luke ang naghatid dito. What took you so long, Ams? Oh, bestie, you're already here? Natural, 10 minutes na ako naghihintay dito. Naglalampungan pa siguro kayo nitong si Luke, ano? Slide? Sige na babe, umuwi ka na. Malapit na rin ang flight namin eh. Baling nito kay Luke. Later babe, kapag nakapasok na kayo doon. Hay, o tala na Ams, pumasok na tayo. Dakilang third wheel na naman ako nito eh. Bye Luke! Kaway niya sa binata at nauna nang pumasok sa loob. Ganoon din naman ang ginawa ni Luke at umalis na rin nang makitang papasok na ang dalawa. Ilang oras lang din ang biyahe nila kaya alas 10 na ng gabi ay sinundo na sila ng driver ng kanyang lolo at lola papunta sa bahay ng mga ito. Thank you kuya. Gising pa po ba si na lolo at lola? Si Don Herman po ma'am, gising pa. Si Doña Anita naman po, tulog na. Pagpapagising na lang daw po siya kapag dumating na kayo. Natawa naman si Jewel dahil alam niyang miss na din siya ng dalawang matanda. Bumiyahe na nga sila at pagdating ay agad silang sinalubong na mahigpit ng yakap ng Don at Doña. Lola, sabi ni Kuya Driver, tulog na daw po kayo. Yes, iha. Pero syempre, hindi naman pwedeng wala ako sa pagdating mo at hindi kita mayakap. Kaya nagpagising na ako sa lolo mo. Nakangiting wika pa ng matanda. Maski si Jewel ay napangiti na rin sa sinabi ng kanyang abuela. Ikaw talaga. Sayang naman ang panaginip mo na di mo na tinuloy, Lola. Nga po pala, siya ang sinasabi ko sa iyong best friend ko, si Amira po. Pakilala niya sa kaibigan. Hi po Lolo at Lola. Ako po ang pinakamagandang kaibigan nitong apa nyo. Kwela nitong pakilala sa sarili. Siya ang pinakamaganda, Lola. Dahil siya lang naman talaga ang kaibigan ko. Irap ni Jewel na halatang nagbibiro lang. Hello din sa'yo, Amira. Sana mag-enjoy ka dito. Bukas sa bukas pwede kayong mamasyal. Nandyan naman ang driver para sumama sa inyo. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Manang? Manang! Tawag nito sa kanilang kasambahay. Bakit po, Doña Anita? Ihatid mo na sila sa mga kwarto nila. Dalhin mo na din dito ang mga gamit. Opo, sumunod po kayo sa akin mga ma'am. Nauna na nga ang kasambahay, bitbit ang kanilang iilang gamit. Si Jewel ay nanatili sa kwarto niya kung saan may malaking balkonahe. Habang si Amira naman, nasa kabilang silid na katabi lang din ng kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Jewel para mag-jogging. Tuwing umaga niya na itong ginagawa at na-miss niyang gawin iyon lalo na sa lugar ng kanyang lolo at lola. Habang sa kabilang banda naman ay si Craig, nakakabukas lang na binata nang makita ang pagdaan ng dalagang si Jewel. Hindi niya alam pero para bang nag-slow-mo ang paligid niya nang makita kung gaano kaganda ang dalaga. Tiyak niyang dayo ang dalaga dahil ngayon niya pa lamang ito nakita sa kanilang lugar. Bumalik lamang siya sa realidad na mapagtantong wala na sa harap niya ang dalaga. Craig! Craig! Pagtawag ng kanyang ina sa kanya. Oh, ma, napano ka ba? Bakit parang wala ka sa sarili mo dyan? Ayos ka lang ba? Opo ma, may nakita lang po ako. O sige na, magkape ka na dito para maaga ka makapunta kila Don Herman. Kila Don Herman po, ma? Bakit? Mahiniram kasi akong pera sa kanya kahapon eh. Sabi nga, balikan ko na lang to sa hapon dahil kukuha pa siya ng pera. Hindi ko na nagawang balikan kahapon kaya may ginawa din ako kaya ikaw na lang ang magpaalala sa kanya ha. Opo ma. Naglinis na muna si Craig at nag-almusal bago siya umalis
para magtungo sa mansyon ni Don Herman. Pagdating ay naabutan niya pa ang isang dalagang nagkakape sa hardin at hindi niya rin ito namumukhaan. Magandang umaga. Bati niya dito. Nag-angat naman ng ulo si Amira at lumingon pa sa kanyang likuran upang siguraduhin kung siya ba ang kinakausap ng binata. Ako? Turo niya sa sarili niya na siyang tinanguan naman ni Craig. Why? Nandyan ba si Don Herman? Yes, he's here. May sadya ka ba sa kanya? Oo, sana eh. Oh, Craig! Pasok ka, pasok. Si Don Herman ba ang sadya mo? Nasa loob pa siya. Pasensya na Ma'am Amira ha. Siya nga po pala si Craig, anak ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Herman sa bukid. Pakilala ng kasambahay kay Craig. Oh, hi! I'm Amira. Friend ako ng apo ni Don Herman. Ikinagagalak po kitang makilala, ma'am. Ma'am? Naku, don't call me ma'am. Teachers lang ang dapat mong tawagin, ma'am. Just call me Amira. Sige, Amira. Maiwan na muna kita, ha. Kakausapin ko lang si Don Herman sa loob. Tumango naman si Amira bilang tugon, kaya sumunod na si Craig sa kasambahay papasok. Don Herman? Nandito na po si Craig. Pagtawag na kasambahay sa among lalaki. Oh, Craig! You're finally here. Kailan ka pa nakauwi? Magandang umaga po, Don Herman. Noong nakaraang linggo lang po ako nakauwi. Ganun ba? Kamusta ka naman doon? Maayos naman po. Kayo po? Hindi na nga natuloy pa ni Craig ang balak pang sana sasabihin nang pumasok ang isang dalagang, kung hindi siya nagkakamali, ay siyang nakita din niya kanina na nagja-jogging. Sa muli ay parang na-estatwa si Craig sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang dalaga sa kanyang harapan. Napakaganda nito kahit pawisan na. Pumalik lamang siya muli sa wisyo nang tapikin ni Don Herman ang kanyang balikat. Ano nga po ulit yun, Don Herman? Nauutal pa niyang wika. Ano bang nangyari sa'yo? Kanina pa pala ako salita na salita dito pero hindi mo pala narinig. Siya ang aking nag-iisang apo, si Jewel. Kita niyang ngumiti ang dalagang kaharap. Kung ice cream lang siya, kanina pa siya natunaw. Hi Miss Jewel. Ako si Craig. Nice to know you, Craig. Lo, sa taas mo na po ako ha. Sige po. Nasa labas na rin ang kaibigan mo si Amira. Magkape ka na pagkababa mo dito ha. Opo, Lolo. Sagot pa ng dalaga habang nasa hagdan na. Hindi malaman ni Craig pero napangiti siya dahil nakilala niya ang dalaga ngayong araw. Craig, titig na titig ka sa apo ko ha. Puluwas nandun. Ang ganda niya po kasi Don Herman eh. Ngayon ko lang po siya nakita. Siya po palang apo niyo? Oo. Taon-taon ay bumibisita siya dito at nagbabakasyon ng 1 buwan. Kaya lang, noong nakaraang taon hindi niya nagawang magbakasyon dito dahil abalang-abala siya. Pero sa mga titig mo pala ngayon, parang nahalata ko na may gusto ka sa apo ko ha. Natawa naman si Craig. Gusto niya sabihin na oo. May gusto nga siya sa apo nandun. Pero may pumipigil sa kanya. Para bang wala siyang karapatang sabihin dito ang tunay niyang nararamdaman. Dahil isa lamang siyang hamak na anak ng isang magsasaka sa bukid na pagmamay-ari ng Don at Tonya. Bukod doon, wala pa rin siyang napapatunayan sa sarili, kaya nag-aalangan siya. Sino naman pong hindi magkakagusto sa apo ninyo, Don Herman, di ba? Sagot niya na lamang. So, gusto mo nga siya? Kayo pa talaga, Don Herman. Nga po pala, nandito po ako dahil may ipinag-uutos po sa akin si Mama. Tungkol daw po sa napag-usapan niyo kahapon. Pag-iiba niya sa usapan na nahalata naman nandun, kaya natawa na lamang ito. Ikaw talaga. Sinusubukan mo ibay ng usapan ha? O siya, sige. Dalhin mo na itong pera na pag-usapan namin ng mama mo kahapon. Hinintay ko nga siya pero di bumalik. May ginawa daw po kasi siya kahapon, Don Herman eh. Kaya ako na po ang pinupantay niya dito. Kaya pala. O siya, sige. Heto na. Pakisabi sa mama mo na pakipuntahan ng bukid mamaya. Ha? Ako na lang po siguro pupunta doon, Don Herman. Salamat po. At alis na ako.
Bago umalis, ay muli pang pinagmasdan ni Craig ang taas kung saan dumaan kanina si Jewel papunta sa kwarto nito. Oh, aalis ka na, Craig? Nakangiti pang tanong ni Amira sa kanya nang makalabas na siya. Oo, salamat ah. Mauna na ako. Sige, sure. Craig? Bakit, Miss Amira? Ano ka ba? You're too formal naman oh. Ams na lang. Baka gusto mong hingi ng number ko just in case. Napakamot naman sa kanyang ulo si Craig dahil nahihiya siyang tanggihan ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang mga gagamitin salita na hindi niya mapapahiya ang dalagang kaharap. Sure, Ams. Pero pagbalik ko na lang ha. Magkikita pa naman tayo eh. Nandyan lang naman ako sa malapit. Saan banda? Para naman mapasyalan din kita paminsan-minsan. Ma'am Amira, pagputol ng kasambahay sa pag-uusap nila, pinapatawag po kayo ni Ma'am Jewel sa taas. Dagdag pa nito. Oh sige, Craig, see you next time. Ngiti pa niya sa binata na ikinangiti na lamang din nito. Nang mawala sa paningin niya ang gwapong si Craig, ay doon na siya pumanhik sa silid ng kaibigan si Jewel. Pagpasok niya sa kwarto nito, nakita niya pang magkasalubong ang kilay nito at nakapamewang sa kanya. And what's with that look, ha? Pinatawag mo daw ako? Oo, para maputol na ang pakikipag-usap mo sa lalaking yun. Bes, may pangalan ng tao. It's Craig. Handsome name, di ba? Parang siya lang. Naparolyo naman sa kanyang mata si Jewel. Handsome nga. Nakita ko nga eh, kung paano ka nagpapapansin sa kanya o whatever his name is. Gusto mo bang isubok kita kay Luke? Bestie naman oh, ang OA. Parang hinihingi lang ang number eh. Besides, hindi naman para sa akin yun eh. Para sa'yo yun. Para sa akin? Oh come on Amira, masyado akong malaki para ipasok mo dyan sa bulsa mo. You like him right? What now? He's pogi naman ah. Pogi nga. Ang tanong, type ka din ba? Alam mo, ikaw, you have looked na with you. Tsaka hindi tayo nandito para mag-manhunting. We're here para magbakasyon. To have fun. Alam ko, okay? Ito naman, ang OA. Tinaig mo pa si mami sa paninin mo ni. So ano na, papasyal na ba tayo now? Bukas na muna. Gusto kong maligo sa sapa mamaya. Sapa? Saan yun? Basta, dito lang sa likod ng mansyon ng daanan. May shortcut dyan papunta sa sapa. Taon-taon kasi ako nagpupunta doon dahil ang lamig ng tubig. Sasama ka? Pas na muna, bestie. Pupunta na muna ako sa bayan para magpa-signal saglit. Gosh, hindi mo naman ako inorienta, wala palang signal dito. Wala talaga. At sinadya kong di sabihin sa'yo para sumama ka sa akin dito. Hayaan mo muna si Luke doon. 1 buwan lang naman eh. Yeah, pero ipapaalam ko muna sa kanya, no? Baka magtampo yun eh. Ikaw na munang maligo doon sa sapa na sinasabi mo. Sa huli ay wala nang nagawa pa si Jewel kundi magtungo doon mag-isa. Saktong 2:00 na siyang nagpaalam sa kanyang lolo at lola na magtutungo siya sa sapa para maligo. At nang pumayag ang mga ito, dali-dali na siyang umalis. Suot ang manipis niyang bestida ay nakangiti niyang tinungo ang sapa na madalas niyang nililiguan. Agad niyang hinubad iyon pagdating at tanging bra at panty na lang ang kanya suot. Confident naman siya na walang makakakita sa kanya dahil siya lang ang nakakaalam sa sapang iyon. Katulad ng dati, tahimik at nakangiti niyang ninanamnam ang lamig ng tubig sapa na nakababad sa kanyang katawan ng mga oras na iyon. Ito ang gusto niya kapag nasa probinsya siya sa lugar ng kanyang abuelo at abuela dahil para bang nakakalimutan niya ang lahat ng problema at stress sa Maynila. Ngunit ang nakapikit niyang mga mata ay unti-unting nagmulat nang maninig niya ang isang boses lalaki na kumakanta. Maganda ang boses nito at masarap sa tenga. Pero ang ikinakunot ng noo ni Jewel ay paanong nagkaroon ng ibang tao sa lugar na iyon gayong siya lang naman ang nakakaalam. Tumayo siya para tignan kung sino ang taong naroon at ganoon na lamang ang biglaan niyang pagtili nang makita si Craig na naroon din at naliligo. Ah! Sigaw niya
At maski si Craig ay napasigaw pa din. Who the hell are you? Oh, kilala kita. Ikaw yung lalaki kanina nakausap ni Lolo. I knew it! Your name is Berg. Miss Jewel, it's Craig. Berg or Craig, whatever. Ano ginagawa mo dito, ha? Are you stalking me? Natigil naman ang dalaga na makitang nakatitig si Craig sa kanyang katawan. Doon niya lang napagtanto na nakabra at panty lang pala siya, kaya dali-dali niya iyong tinakpan ng sariling kamay. Tumalikod ka nga, manyak! Tumalikod naman agad si Craig, kaya doon na nakahanap ng pagkakataon si Jewel na umahon at kuhanin ang kanyang suot na bestida, tsaka kumaripas ng takbo palayo sa sapa. Lingon takbo siyang lumayo at nagulat pa siya na makasalubong si Amira na nagtataka. Oh bestie, ano nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ams, mas nakakatakot ang buhay na manyak kaysa sa mga multo. Let's go home. Sabay hila sa kaibigan. Pagdating nga nila sa bahay, ay dinalhan agad siya ng tubig na kasambahay sa utos na rin ng Don at Tonya. Nang medyo kalmado na ang sistema ni Jewel, ay doon na siya nagsalita. La, may iba bang nagpupunta sa sapa? Bakit, Iha? May nangyari ba? Gosh, Lo, kulang na lang atakin ako sa puso eh. I saw that. That man, named Craig there. At naliligo din siya doon. Oh, si Craig? I'm sorry, Apo. I forgot to tell you. Simula nang ipakilala ng nanay niya si Craig sa amin, nakitaan ko na siya ng potensyal. Besides, mabait si Craig, Apo. Siya din ang naglilinis ng sapa buwan-buwan at siya ang nagme-maintain ng kalinisan doon. Ngayon lang din kasi siya nakabalik dito pagkatapos ilang buwan dahil nag-aaral siya sa bayan. Paliwanag nandun sa dalaga. Bakit, Iha? May ginawa ba si Craig sa'yo? Si Doña Anita naman ang nagsalita. Wala naman pula. Nagulat lang ako. Kung alam ko lang na may ibang tao pala doon at lalaki pa, di sana di na ako nagpunta at naligo. I'll go to my room na po muna, Lo. I need to refresh my mind. Yun naman agad ang ginawa ni Jewel. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa nangyari kanina lang. Kahit naman pinagkakatiwalaan ng abuelo at abuelo niya ang binatang si Craig, ay hindi pa rin valid na rason yon para pagkatiwalaan niya din ito. Kinagabihan, nasa kwarto niya noon si Jewel at tabalang nagbabasa ng libro nang katukin siya ng kasambahay. Ma'am, nasa baba po si Craig. Gusto ka po daw makausap. Otomatiko na hinto sa pagbabasa ang dalaga nang marinig ang pangalan ng binata. Ano kami? Friends? No, I'm not going there. Pakisabi, we're not friends. Apo, sige na. Kausapin mo muna si Craig. Hayaan mo siya magpaliwanag. Si Doña Anita naman ang nagsalita na nooy nasa harapan na nila. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil alam niyang hindi niya matatanggihan ng abuela. Wala siyang nagawa kundi ang bumaba at harapin si Craig. Gwapong-gwapo ito ng gabing iyon at bagong gupit pa. Bukod doon, pormadong-pormado din ito. Pero kahit na ganoon pa man, manyak pa rin ang tingin nito sa kanya. Hello. Good evening, Miss Jewel. Nakangiting bati ni Craig. Apo, doon na muna kami sa labas ha. Mag-uusap na muna kayo dito. Paalam ni Don Herman at nagsunod-sunod na sila sa paglabas. And what are you doing here? Pagsusungit nga dito. Gusto ko lang mag-sorry. Di ko na kasi nagawa mag-sorry sa'yo kanina eh. Dahil tumakbo ka agad. Natural. Ano ba gusto mong gawin ko? Maglumpasay sa tuwa dahil nandoon ka? That's my private place. Ako lang ang naliligo doon. Tapos kanina, nandun ka rin? Sorry po talaga, Miss Jewel. Buwan-buwan po kasi inuutusan ako ng lolo niyo na linisin ang sapa. Wala naman po siyang nasasabi na bawal pala ako maligo doon. At wala din siyang sinasabi na after mo maglinis ay pwede ka nang maligo doon. That's your fault for not asking questions. Masyado ka kasi kampante na pinagkakatiwalaan ka ni Lolo eh. Look, nandito ako para mag-enjoy, pero stress agad ang nakuha ko eh. Irap niya. That's why I'm here, Miss Jewel. Sorry na po. Ganyan ka ba talaga? Hihingi lang ng sorry?
Kailangan pormadong-pormado? Kailangan new look? Kailangan gwapo? I mean, kailangan gawin mong gwapong sarili mo? Kita niya pa ang pagkamot ng ulo ni Craig, pero parang kamatis na sa pumumula. Actually, Miss Jewel, nandito din ako para sabihin, gusto kong umakyat ng ligaw. Ligaw? Halos hindi pa niya makapaniwalang bulalas. Yes po, ligaw. I like you. At nasabi ko na po sa lolo at lola mo na gusto kitang ligawan. Dahil nga sa sinabi, doon na malakas na humalakhak si Jewel. Are you kidding me? Hindi nga ako nagpapaligaw sa Maynila eh. Dito pa kaya? Hayaan mo lang ako, Miss Jewel. Alam mo, you're gwapo naman at maayos ang tindig. But you're not my type. Kaya, no. Ngayon pa lang, busted ka na. Okay lang po. Kahit pa ulit-ulit mo pa akong pastidin. Ayos lang. Hanggat nandito ka, liligawan pa rin po kita, Miss Jewel. Sorry po ulit at magandang gabi. Ngiti pa rin ni Craig dito. Nakaalis na ang binata, pero hindi niya maintindihan kung bakit imbis na magalit at mainis, ay napangiti pa siya sa sinabi nito. Oy bestie, I saw that! Wika ni Amira na siyang nagpawala sa ngiti niya. You saw what? Ngumiti ka. Oy, aminin mo, kinilig ka kay Craig no? What? No! No way! What are you talking about? Ewan ko sa'yo. Alam niyang hindi siya titigilan ng kaibigan, kaya pumanhik na lamang siya sa kanya silid. Magmula nga noon, hindi na natigil si Craig sa pagpapakitang importante ito sa kanya. Nagpapapuntos din ito sa kanyang lolo at lola, bagay na nahalata niya. Hanggang isang hapon, pababa noon si Jewel at handa nang maligo muli sa sapa nang makitang kausap ng kanyang kaibigan si Amira si Craig. Hindi niya alam pero agad siyang nakaramdam ng pagkairita at pagseselos. Oh, bestie! Craig, nandito na pala si Jewel. Gosh, bestie, akala ko hindi ka nabababa eh. Kanina pa tong si Craig, naghihintay. Usal ni Amira. So what? Am I obliged to entertain him? Sige na. No worries, Ams. Kayo na mag-usap. Maliligo lang ako sa sapa. And, good thing that you're here. Craig, wag na wag mo akong susundan. Ha? Irat nito at dali-dali nang umalis. Napatingin naman si Craig kay Amira. Seryoso? Maliligo siya sa sapa? Narinig mo naman, di ba? Malamang, favorite spot niya din yun, no? Bakit? Susundan mo na naman siya? Hindi pala nasabi ni Don Herman na pinapasabi kong hindi mo na pwedeng liguan ang sapa dahil maraming linta. Maraming what? Oh no, my bestie! Let's follow her, Craig. Yun naman agad ang kanilang ginawa. Parehas silang sinundan si Jewel. Samantalang ang kadarating lang ni Jewel ay excited na ibabad ang sariling katawan sa tubig sapa. Sa muli ay ipinikit niya ang mga mata at ninanamnam ang lamig ng tubig. Nasa ganoon siyang senaryo nang maramdamang may makati na medyo mahapdi sa kanyang paa. Kinamot niya naman agad iyon at nahinto nang may makapang kakaiba. Oh no! 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 What's this? Nanginginig niyang wika habang hindi pa rin tinitignan kung ano ang nasa kanyang paa. Dahan-dahan niyang niyuko ang ulo at doon na nga siya napasigaw nang makitang linta ang naroon. Ah! Sigaw niya. Miss Jewel! Sigaw ni Craig na to the rescue agad sa dalaga. Oh no! Why are you here? Go away! I said, wag mo ko susundan. Nandito ako para tulungan ka. Halika, umahan ka na dyan at baka marami pang lumapit sa iyong linta. Inalalayan naman agad ni Craig ang dalaga at doon niya na nakita ang linta sa may paanan nito. Napalunok siya at nanginginig, bagay na nahalata naman agad ni Jewel. Oh, ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Get it now! Nagdadalawang isip ang binata dahil nakapwesto ang linta malapit sa pribadong parte ng katawan ni Jewel. Kasi, Miss Jewel, What? Dahil ba nasa ibaba siya ng Maria ko? Kesa naman pumasok siya, di ba?
No! I'm still a virgin! At ayokong linta ang makakuha nun. So please, get it now! Please! Wala na ring nagawa pa si Craig kundi ang kuhanin ang linta. Bahagya niya pang nahawakan ang Maria ni Jewel dahilan para sapakin siya nito. Pero wala na siyang pakialam. How dare you! Chumachancing ka yata eh. Miss Jewel, wala akong choice. Kailangan kong ipreso ang kamay ko doon dahil baka pumasok siya sa ano mo. Alam mo na yun. Pasensya na. How dare you! Patuloy pa rin ang pagsampal-sampal ni Jewel sa binata hanggang sa mahawakan na nito ang dalawang kamay at mariin siyang tinitigan sa mata at sumunod sa labi. What are you doing? Nauutal niyang usal. Ngunit imbis na sumagot ay agad dinampian ni Craig ng isang masuyong halik si Jewel. Ilang segundo lamang iyon at nagbawi na si Craig. Hindi naman malaman ni Jewel kung ano ang nagtulak sa kanya kung bakit this time siya naman ang humalik dito. Noong una ay malumanay pa rin iyon pero kalaunay naging mapusok na at iyon ang senaryong naabutan ni Amira nang bumalik ito para kumuha ng tuwalya para sa kaibigan. Ahem! Tikim niya. Dahilan para mapahiwalay ang dalawa. Kung gagawin movie tong sinyo ngayon ha, dapat ang title, Linta Love Story. Akala ko kasi linta lang sumisip-sip. Pati tao din pala. At kayong dalawa pa. Natatawa nitong wika na siyang ikinairap lang ni Jewel. Akin na nga yung towel. Pagmamaldita nito at dire-diretso na sa pag-alis. Hala, ang maldita. Nag-thank you man lang ba sa'yo yan, Craig? Hindi. Okay lang. Ngiti nito. Natural. Okay lang talaga. Halata sa mga ngiti mo ang saya no? Dinaig mo pa ang linta dyan. Sige na, tara na. Dumaan pa ang mga araw at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ni Jewel ang halik na iyon ni Craig. Hanggang sa natapos na nga ang isang buwan at hindi na muling nagpakita si Craig sa kanya. Nakahanda na rin ang mga maleta ng dalawa at papaalis na. Ang driver na rin nandun at Tonya ang naghatid sa dalawa papuntang airport. Habang nasa biyahe ay ganoon na lamang ang panlalaki ng dalawang mata ni Jewel nang makita niya si Craig na naglalakad at mukhang papunta sa mansyon. Kuya, ihinto mo ang sasakyan. Utos niya sa driver na agad rin namang itong sinunod. Dali-dali siyang bumaba ng kotse at tinawag si Craig nang bahagyaring nagulat. Saan ka pupunta, Craig? Sa mansyon. Ikaw, paalis na kayo? Babalik na ba kayo na Maynila? Oo, may mga trabaho pa kasi kami eh. And back to reality na naman. Anong gagawin mo sa mansyon? Para makita ka sana. Hindi na ako nakapagpaalam dahil bumalik ako sa bayan. May trabaho na ako, Miss Jewel. At pagbubutihin ko, mag-iipon ako para mas maging karapat-dapat sa iyo. Para kapag dumating ang araw na sagutin mo ako, kaya na kitang i-date sa mamahaling restaurant. Napangiti si Jewel, pero mas pinili nitong ibahin ang usapan. Craig, about the kiss. I know. Kaya nga hindi din ako nagpaalam eh. Dahil nahihiya ako. Wala akong mukhang may papakita kay Don Herman at Tonya Anita dahil sa ginawa ko. Sorry, Miss Jewel. No, Craig. About the kiss? I mean it too. I like you too. You like me too? Oo. At kapag handa ka ng ligawan ako ulit, maghihintay ako sa'yo. Ang kanina nag-aalalang mukha ni Craig ay agad na palitan ng pagkagalak. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Sana wag ka mapagod sa paghihintay, Miss Jewel. Ang dami ko pang lalakbayin para maging karapat-dapat sa'yo. Craig, huwag mo nang patunayan masyado ang sarili mo. Karapat-dapat ka para sa akin. Jewel, hindi. Ayokong ganito lang ako naaharap sa'yo lagi. Ayokong ang lakas ng loob ko manligaw pero hindi ko malang afford na i-date ka sa mamahaling restaurant. Gusto ko ring magpasalon ka gamit ang pera ko. And aside from my parents, gusto din kitang ispoil. I date to marry at gusto ko, pagdating na ang araw na iyon, may kaya na akong patunayan. Napangiti ang dalaga at tumango-tango.
Thank you for doing this, Craig. I'll wait for you. Isang halik sa noo ang iginawad ng binata kay Jewel bago sila nagpaalam sa isa't isa. Dumaan ang ilang mga araw at ipinagpatuloy na ni Jewel ang plano niyang pamahalaan ang kumpanya na pag-aari ng kanyang ama. Iyon kasi ang pangako niya, kaya kumuha siya ng kursong related sa pagnenegosyo. Hanggang sa naging buwan at taon ay doon na masasabi na dalaga na matagumpay na siya sa larangan ng pagnenegosyo. Ngunit kahit na ganoon pa man ay hindi pa rin nawawala sa isipan ng dalaga si Craig. Hindi rin siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay babalik ito at magpapakita sa kanya. Hindi naman siya nabigo dahil makalipas nga ng mahabang 4 na taon ay bumalik si Craig at isa na itong mayamang negosyante na katulad niya. Craig, bumalik ka! Maluha-luha niyang wika. Ako ang tipo ng taong tinutupad talaga ang mga pangako ko. I'm sorry kung natagalan, Jewel. But now, nandito na ako. Kung nais mo pa rin akong manli, yes, Craig. Wala nang paikot-ikot pa. I've been waiting for this moment to come at hindi ko na ito palalampasin pa. Na mga sandaling iyon, siya na mismo ang humalik sa binata. Ipinakilala niya na rin ang binata sa kanyang ama at doon na rin sinabi ni Craig ang pakay niya. Walang iba kundi ang manligaw. Dumaan din ng ilang buwan ang paliligaw ng binata kay Jewel na di nagtagal at naging sila nga at ikinasal sa simbahan. Unexpected man ang kanilang love story pero sa huli, masaya na sila sa buhay mag-asawa nila ngayon kasama ang kanilang anghel na si Sofia. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam!